Magsisimula na po tayo ng pag-aaral natin. This is the second session ng ating discipleship. Okay, ang verse natin, pakisulat po nung verse natin. Ang pinaka-verse natin today is Acts chapter 14, verse 21 hanggang sa verse 23. Acts 14, 21 to 23. Acts 14, verse 21 to 23. Okay. Babasahin ko sa inyo, guys, ha? 14:23 po, no? Yes, 14, 21 to 23. Chapter 14, verse 21 to 23. Babasahin ko muna. Pakinggan nyo, guys, ha? Sabi dito, after they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra and Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Verse 23, when they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. Sige, ganito, guys. Babasahin din natin siya sa Tagalog. Nasaan ba yung ating Tagalog na Bible? Yung acts po, guys, sa Tagalog ay gawa. Mga gawa. Acts chapter 14. Bayin lang natin yung translation. Gawin natin Tagalog. Acts 14 o gawa, kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Tagalog na to. Babasahin ko sa Tagalog, guys, ha. Ito. Sabi dito, ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe. Yung Derbe ay lugar po yun. At marami silang nahikayat na sumunod kay Hesukristo. Pagkatapos, bumalik na naman sila sa Lystra, Iconium at sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Verse 23, pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Okay. Sige, mag-pray muna tayo ng mabilis bago tayo magtuloy. Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Matutunan namin ang mga bagay na ito at mangyari sa aming mga buhay. Kayo po ang magturo sa amin, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, guys, ganito. Pag-uusapan natin yung tatlong hakbang, tatlong steps kung paano tayo ginagawa ni Lord na kabilang sa pamilya niya. Sino po dito yung gusto niya maging kapamilya siya ng Diyos? Gusto nating lahat yon. Okay. So, pag-usapan natin mula dito, mula dun sa ating teksto, meron po tayong tatlong step para tayo maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Number 1. Pakinggan nyo, ha. Number 1 na step. Pakisulat po. Number 1. Ito yung title pala, ha. Baka makalimutan nyo. How to be part of God's family. Yun yung title natin nung pag-aaral natin ngayon. How to be part of God's family. Paano mapabilang sa pamilya ng Diyos. Okay. So, ganito. God's family. Okay. Number 1, nakita natin dun sa verse 21. Ano daw ginawa nila Pablo dun sa isang lugar? Nangaral daw sila ng mabuting balita. Or sa English po, ang mabuting balita ay gospel. So, that's the step 1. Step 1 po, para mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos, believe
the gospel or believing the gospel. Yun na lang, believe the gospel. O, ibayin natin dito. Para mas madali. Believe the gospel. Okay, yun yung una, guys. Kasi yun yung pinakamahalaga. Naintindihan po natin? Nakikinig po ba? Opo. Tatanungin ko kayo, alam nyo po ba yung gospel? Alam nyo ba yung good news? Di ba? Yun yung pinag-aralan natin last week eh. Ang good news, o ang gospel ay ito po yun. Yun yung message na nagsasabi na may hari na nagalit sa atin dahil tayo ay mga rebelde at makasalanan, pero binigay niya yung kanyang anak na si Jesus para sa halip na tayo ang parusahan, si Jesus yung pinarusahan para sa atin. Naalala niyo yung kwento, yung kambal? 'Di ba? May kwento tayo yung kambal. Yung isa sa kambal, masama siya. Kumbaga siya yung sa sobrang sama niya, nakapatay siya ng tao. Yung dugo nung napatay niya, syempre, pumunta sa damit niya. Tumakbo siya, nagtago siya dun sa bahay nung kakambal niya na mabait. So, akala niya, itatago lang siya. Pero ang ginawa, kinuha yung damit niya, sinuot nung mabait na kambal. At sinabi nung mabait na kambal sa pulis, ako yun, hulihin niyo ako. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid, na totoo, yung kapatid naman talaga niya ang tunay na nakapatay, siya, inako niya. Sinalo niya yung parusa, yung kasalanan. Tama. So, yun po yung gospel ha, makinig. Pag narinig niyo po yung gospel po, ang ibig sabihin ng gospel, si Jesus ay nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Para tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoong Diyos. Kasi nga, tayo ay mga rebelde sa Diyos eh. Makasalanan tayo, nagagalit ang Diyos sa kasalanan natin eh. Tama? Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, alam niyo yun, parang mga magulang din eh. Tatanungin ko po kayo, may tanong si Kuya JD sa inyo. Pag ba nagagalit ang isang tao, agad-agad ba hindi ka na niya mahal? Hindi po. Ito pa, tanong ko. Pag ba ang isang tao mahal ka, part ba ng pagmamahal na minsan nagagalit? Hindi po. Ulitin ko ha. Pag mahal ka ng isang tao, talaga bang part na minsan napapagalitan mo siya? Kasama siya, bakit? Part yun ng pagmamahal. Lalo na kapag alam mong mali yung ginagawa niya. Tama? Kayo, balang araw, magiging magulang din kayo. Pag naging magulang kayo, mararanasan yung magalit sa anak nyo. Lalo mali yung ginagawa, lalo nagre-rebelde. Alam nyo po yung rebelde? Yung hindi nasunod sa utos. Hindi nasunod sa tamang gawin. Okay? So, mararamdaman nyo yun eh, mahal nyo siya. Pero kaya kayo nagagalit kasi nga, totoo yung pagmamahal nyo. Guys, pakinggan nyo to. Kapag ang isang tao, hindi nagalit sa mali nyo, tingin ko hindi kayo mahal talaga nun. Tama? Kaya minsan talaga ganun yun. Halimbawa, sa future, kapag meron na kayong mga relationship, mapapansin nyo yun guys, makinig ha. Mapapansin nyo yun, yung mga ka-relationship nyo, papagalitan talaga kayo pag may mali. Halimbawa, yung mga boys, talagang papagalitan namin yung mga girls kapag talagang sobrang iksi ng mga shorts. Okay? Tapos, halimbawa, may ibang boys na lalapit-lapit na halata naming manyakis, halata naming may masamang intensyon, Oo, kaya talagang pagsasabihan namin yung aming mga partners, nating mga boys, sasabihan natin sila na, wag ka masyadong lumapit dyan kasi tingin ko, hindi maganda yung niya sa'yo, yung intention niya. May mga ganun kasi na mga boys, lalo yung iba matatanda pa. Yung akala mo, aksidente lang, nandadali talaga ng katawan. Yung parang sinasagi nila, mga namboboso. Siyempre, tayong mga boys, di ba? Gusto natin silang protektahan. Payag ba kayo? Ikaw ba, bro? Payag ka? Pag, alimbawa, girlfriend mo, binamanyak-manyak ng iba, hindi ka papayag nun. Natural lang yun, tama? Naintindihan po natin sa mga girls. Yung boyfriend nyo, sobrang addicted na sa mga bisyo. Sa isang araw, nakakaubos ng 5 case ng, 5 Red Horse, o kaya, sigarilyo, nakakarami.
Guys, matutuwa pa ba kayo dun, girls? Kung yung boyfriend nyo, ganon? O Di yung, po. yung asawa nyo sa future, ganon? Di po. Hindi kayo matutuwa, mapapagalitan nyo kasi alam nyo, dahil mahal nyo siya, pwedeng magkasakit siya sa baga. Pwede siyang magkasakit sa atay. Kapag nasobrahan siya sa alak at nasobrahan siya sa paninigarilyo. Tama, di ba, ang pagmamahal may kasamang pagkagalit kung minsan. Yung galit na dahil sa pagmamahal. Yung galit na merong pagmamalasakit at pag-aalala. Tama? O, ang Panginoong Diyos, yun yung mabuting balita eh. Ang mabuting balita, love ni Lord ang mga tao, kahit makasalanan tayo, kaya binigay niya ang kanyang anak, ang Diyos anak, binigay niya para yung parusa na para sa atin ay mapunta sa kanya, doon sa kanyang anak. Palitan yun, di ba? Napunta sa kay Jesus yung ating kasalanan kahit wala siyang kasalanan. Tatanungin ko kayo, si Jesus ba nagkasala? Di po. Hindi po siya nagkasala. Totoo po yun. Sabi ng Biblia, nanatili siyang ganap. Pag sinabing ganap, perpekto. Paano niya nagawa yun? Tao lang din siya, kuya. Hindi siya basta tao. Siya'y anak ng Diyos. Tinukso siya, pero nanalo siya sa lahat ng temptation. Okay, naintindihan po natin. Ulitin ko si Jesus walang kasalanan. Pero nung namatay siya sa krus, meron siyang kasalanan. Hindi dahil ginawa niya, kundi kinuha niya yung kasalanan natin. Di ba sabi ko sa inyo, si Jesus purong puti. Kinuha niya yung kadiliman natin. At nung namatay siya at muling nabuhay, makinig, yung kaputian niya, yung kalinisan niya, binibigay niya sa mga tao na magtitiwala sa kanya. Kaya ito, lagi kong tinatanong sa inyo, hindi dahil makulit si Kuya JD. Tinatanong ko to kasi gusto kong makasigurado kayo sa sarili nyo. Tatanungin ko uli kayo ngayong hapon. Nagtitiwala ba kayo kay Jesus? Yes. Yan. Okay, maganda naman yan. Very good. Nagtitiwala ba kayo na mahal tayo ng Panginoon? Naniniwala ba kayong namatay siya para sa ating mga kasalanan? Opo. Naniniwala ba kayo na nabuhay siya uli? Nanalo siya sa kamatayan. 3 araw lang siyang namatay. Pero natalo niya ang kamatayan. Siya ay muling nabuhay. Tama. So, yun yung unang requirements o yun yung unang dapat mangyari para ang isang tao ay mapabilang sa kaharian ng Diyos or sa pamilya niya. Ano yung number 1? How to be part of God's family? Number 1, believe in the gospel. Number 2, become a disciple. Become a disciple. Alam niyo po ba yung word na disciple? Yung word na disciple po, ang ibig sabihin po nun ay follower and student. Pakisulat nun sa number 2 Ano nga yung number 2 natin? Become a disciple. Under ng, lagay nyo to guys definition ng disciple. Ito, pakilagay. Ang disciple ay, ang ibig sabihin, student and follower. Di ba sa disciple, lagay nyo sa disciple, sa ilalim lagay nyo, student and follower. Estudyante at taga-sunod. Oo. Yun po ang ibig sabihin ng disciple. Naintindihan po natin yan? Student and follower. Yan. Guys, kasi, eto lalo na, sa mga anime. Makinig. Sa mga anime, sa Asia, uso din po ito. Yung merong tinatawag na master and apprentice. Sa Asia po noon, lalo sa China, makinig guys sa China, ang isa sa pinakasikat na bagay dati sa China ay yung mga martial arts. Familiar kayo sa mga martial arts? Karate, di ba? Yung mga ganyan yung kung fu. Taekwondo kasi, tama, pero kung di ako nagkakamali, ang taekwondo naman ay nasa Korea. Kung di ako nagkakamali. Sa China yata, Kung Fu, yung iba't ibang klase ng Kung Fu Panda daw, no? Yung Kung Fu. Guys, ganito. Nung panahon ng Kung Fu, sa sinaunang China, uso po yun na merong master at merong disciple. Yung master,
kaya siya tinatawag na master, siya yung nag-aral ng Kung Fu sa loob ng mahabang panahon. Na dati, meron din siya dating master. Naging student din siya, guys. Makinig. Naging estudyante din siya. Pinasa sa kanya yung mga natutunan ng dating master hanggang sa siya na yung bagong master. Yung bagong master, hahanap din siya ng mga bagong, makinig ng mga bagong disciple or students. Yung mga students na yon tututukan niya. Okay? Naintindihan po natin? Parang ano lang guys, ganito. Sino sa inyo yung alam niyo yung anime na Naruto? Yeah. Yan. Naruto, Shippuden. Yan. Sa Naruto guys, 'di ba may mga yung pangalan ng leader ng bansa nila ay Hokage. Hokage, ibig sabihin yun yung president, yun yung pinakamataas na ninja. Okay guys, 'di ba ang pangalan ng city nila ay Konoha, yun yung pangalan ng bansa nila. Yun yung country of the leaf, ganyan, Konoha. Makinig guys, makinig Yung ikatlong Hokage, si ano yata pangalan si Hiruzen, yung matanda, yung sa simula ng Naruto, yung matandang Hokage. Yung matanda na yon, tinuruan niya yung tatlo, may tinuruan siyang tatlo. Yung tatlo na yon, naging malakas. Yung tatlo na yon, nakapagturo din ng mga estudyante. Okay guys, yung isa dun sa tatlo, si Master Jiraiya, yun naman yung nagturo sa tatay ni Naruto. Ang tatay ni Naruto, si Minato naging ika-4 na Hokage. Kaso, namatay ng maaga yung tatay niya. Kaya, at ganang nangyari, si Naruto, nung bata siya, 12 years old siya, nakakatuwa kasi ang nagturo sa kanya, yung naging master niya, yung master din ng tatay niya. Naintindihan niyo po? Opo. Pero nakakatuwa dun sa anime na Naruto, kung ano yung mga technique ng master, kung ano yung mga hidden techniques, kung ano yung mga style, yung mga style ng pakikipaglaban, nakukuha ng mga estudyante. Tama? Naintindihan niyo po yun? Opo. Doon nyo makikilala yun kung sinong nagturo, kung sinong mentor, sinong master. Okay? So, ganito guys. Naalala nyo ba? Di ba si Jesus nung nandito siya sa daigdig, meron ba siyang disciples? Wala. Meron. Meron siyang mga disciples, meron siyang mga estudyante. Makinig meron siyang how many? How many yung disciples niya? Sino nakakaalam? 2? No. More. Ito nasagot. 12. Oo, tama yung sagot niya. Okay. Guys, ganito makinig. Nung nabubuhay si Jesus dito, nag-focus siya na magturo sa 12. Yung 12 na yon na disciples, nung namatay siya at muling nabuhay, di ba, umakyat na uli siya sa langit. Yung 12 disciples na yon, pera lang kay Judas. Kasi si Judas, naghudas. Nagudos. Anong ginawa niya? Pag sinabi kasing naghudas, nagtaksil nagtraidor. Ang ginawa kasi ni Judas, di ba, pinagkanulo niya si Jesus, ibinigay niya dun sa mga nanguhuli, pinagpalit sa pera, sabi, bigyan niyo ako ng pera, ituturo ko sa inyo kung nasan si Jesus. Di ba? Nagets niyo? Pera lang doon, pero napalitan yun naging 12 pa din yun. So, guys, makinig. Yung 12 na disciples ni Jesus, nung wala na siya dito sa earth, sila yung naging mga apostol. Sila naman yung nagturo. Naiintindihan nyo po, guys? Dati, ang teacher nila ay si Jesus. Nung wala na si Jesus, nung naturuan na sila ni Jesus, sila naman ang nagturo sa mga tao. Yung mga taong naturuan nila, nagturo sa mga susunod na generation hanggang nakaabot sa panahon natin. Naintindihan nyo ba, guys, kung gaano kaseryoso yon? Ibig sabihin, guys, hindi natapos yung discipleship. Mula kay Jesus, pumasa yung mga nasa Bible hanggang sa panahon natin. So, guys, makinig. Kung tayo magiging seryoso ngayon, magiging disciple din tayo ni Jesus. Hindi nga lang si Jesus, hindi kagaya nung 12 na nakita nila ng harapan si Jesus. Ngayon kasi, guys, hindi natin nakikita ng harapan si Jesus, pero kasama natin yung kanyang Holy Spirit. Yung Spirit, mas magandang term. Yung kanyang Spirit. Naintindihan po natin, guys.
So, ganito Number 1, para maging kasama tayo sa pamilya ng Diyos, number 1, believe in the gospel. Pero hindi ka lang basta naniniwala kay Lord saka sa gospel, tagasunod ka din. Yun yung pinag-aralan natin nung nakaraan, di ba? O, makinig Guys, ganito po yan. Pag sinabing tagasunod ni Jesus, talagang seryoso ka sa Kanya. Kagaya nito, itong ginagawa nyo, guys, sobra akong natutuwa. I'm so proud of what the Lord is doing in your life. I know you're not perfect, guys. Kasi si Kuya JD, hindi rin ako perfect. Lahat tayo, hindi tayo perfecto. Pero alam nyo kung ba't napaproud ako sa ginagawa ni Lord sa inyo? Kasi kahit hindi kayo perfecto, hindi tayo perfecto, nagpapatuloy tayo. Di ba doon sa binasa din natin kanina? Ano daw sabi ng mga ng mga apostles doon sa mga tao? Magpatuloy kayo sa pananampalataya. Sige nga guys, sabihin nyo ngayon sa katabi nyo, sabihin nyo, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Ito pa, sabihin nyo, magpatuloy kayo. Hindi, sorry, ganito pala, magpatuloy ka kay Lord. Yan, ganyan. Ibig sabihin guys, kahit, ito pakinggan nyo po ako, ang isang totoong disciple ni Jesus. Sige nga guys, sino dito yung gusto niya maging tagasunod ni Jesus, follower, student ni Jesus? Makinig kayo Ang isang totoong follower ni Jesus, ganito po yan. Kahit nahihirapan sa school, we find time na magbasa ng Bible, na mag-pray pa rin. Kasi love natin si Jesus Tama ba? Opo. Kayo ba guys, halimbawa magkaroon kayo ng boyfriend, girlfriend sa future, o baka yung iba mag-boyfriend, girlfriend na. O makinig kayo Pwede nyo bang sabihin sa girlfriend nyo, isang buwan muna tayong di mag-uusap kasi busy ako. Hindi yun Hindi ka makakatiis na hindi mo siya makakausap. Bakit? Mahal mo siya Guys, ganito, makinig kayo Mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya ang nangyayari, unti-unti na ring nahuhulog yung loob natin sa Panginoon natin. Kasi grabe yung ginawa niyang pagsasakripisyo sa atin. Minahal niya tayo, binigay niya yung sarili niya para sa atin. Tapos hindi naman niya tayo pinipilit Ang ginagawa niya, pinapakilala niya yung sarili niya. Hindi siya namemwersa. Okay, tama ba? At dahil ginagawa niya yun, unti-unting nahuhulog yung loob natin sa Kanya. Hindi yung boyfriend natin si Lord Kumbaga, mas nagtitiwala na tayo sa Kanya bilang Panginoon. Tama? The more na naiintindihan natin yung love niya, the more na nai-in-love na rin tayo kay Jesus. The more na nakikita natin, guys, ganito. Itong week na to, naranasan nyo bang maaksidente, mapahamak ng malala, na na-hospital kayo, nag-50-50 buhay nyo? Hindi naman, di ba? Andito nga kayo Ibig sabihin, iningatan tayo ng Panginoon. Totoo yun, guys. Guys, wag nating ipagmamalaki na buhay pa tayo na dahil sa atin yon. Guys, pakinggan nyo ako. Nabalita nyo yung nangyari sa Cebu. Nakakalungkot yun, no? Yung 6.9 magnitude na lindol. 6.9 pa lang kasi ang alam ko, pinakamataas yata na magnitude 10 Umaabot yata ng 10 something Basta ito ang point ko. Yung 6 pa lang, sobrang lakas na nun. Kasi yung mga magnitude 3, magnitude 4, ramdam na yun Dito sa Laguna, pag nangyayari yun, hilo na tayo Nagpapan. Number 6, nakita nyo ba yung mga video, yung ospital, yung mga kawawa yung simbahan, gumuho, ang dami pong namatay. Yung mga namatay na yun, wala namang mga sakit. Malalakas yun. Baka nga nasa isipan nila yung gagawin nila sa susunod na araw. Hindi nila na-imagine that that would be their last day. Makinig guys. May ilang mga namatay doon, bata pa. Hindi pa ganun katanda. Na, mga ganyan, mga 16, mga teenagers. Hindi nga ako nagkakamali, parang may mga kids na namatay doon. 3. Pinangarap ba ng mga batang yon na mamatay na sila nung araw na yon? Naisip ba nila yon? Hindi po. Guys, kaya ito, wag tayong magmamalaki sa buhay. Yung bawat buhay natin, yung hininga natin ngayon, pasalamat tayo sa Diyos kasi siya yung nagbibigay nun. Hindi natin kontrolado ang buhay. Kaya nga ang buhay ay yung bawat buhay natin. Kaya nga sabi nga nung isang palabas, 'di ba, present. The present is a gift. 'Di ba?
isang word din sa regalo, English word ay, anong English ng regalo? Gift or present. Diba? Kasi yung kasalukuyan, regalo ng Diyos sa atin yun. Tandaan nyo to guys ha, laging nyong alalahanin to. Bawat araw na buhay tayo, biyaya ng Diyos yun. Pag sinabing biyaya, binigay sa'yo kahit hindi mo deserve. Binigay sa atin kahit di natin deserve. Nagbabayad ba tayo ng araw-araw na buhay? Lord, ito ang ito ang 10K, good for 10 days ko yan ha. Kailangan mabuhay pa ako sa susunod na 10 days. Binabayaran ba natin yung bawat araw? Hindi po eh. Sa totoo lang, hindi eh. Yung buhay, binibigay ng Diyos ng libre kahit hindi natin deserve. Kung tutusin, deserve nating mamatay kasi makasalanan tayo. Pero ang buti ni Lord, no? Napakabait niya sa atin. Naintindihan po natin? So, ang sinasabi ko po dito, guys, yung kabaitan na yun ng Panginoong Diyos, yung pagiging mabuti ng Panginoong Diyos sa atin, yung kanyang pagmamahal, pakinig, nai-inlove na rin tayo sa kanya. Okay? Kaya anong ibig sabihin ng disciple tayo? Ganito guys, kahit mahirap sa school, kahit may mga pinagdadaanan, committed na tayo sa Panginoon. Na, hindi committed dahil napipilitan, hindi dahil takot kay Kuya JD, hindi dahil takot kay Kuya Denden. Tao lang kami, ba't kayo matatakot sa amin? Pare-pareho tayong tao, di ba? Pero, guys ibang klase pag committed ka dahil love mo yung ginagawa mo. Tama? Merong dalawang klase ng taong porsigido. Yung masipag. May dalawang taong masipag. Masipag kasi may nakatutok na barel. Sige, gawin mo yan. Pag di mo ginawa, mamamatay ka. Sa madaling salita, may ibang tao, kaya lang masipag, takot. Pero may mga tao na masipag kasi inspired. Kasi mahal mo talaga yung ginagawa mo. Kayo ba, pag nagbabasketball kayo sa court, napipilitan kayo yung, ito na naman, nagbabasketball na naman. Kakainis, kakasawa. Hindi, di ba? Kahit mainit sa court, kahit minsan may onting pilay, na suklo ka, o kaya may onti kang sugat, lalaro ka. Bakit? Kasi may pumilit? Hindi. Kasi inspired ka. Kasi ganado ka. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Tama? Ang tawag doon, passion. Yun yung passion mo. Okay? So, ang pagiging disciple, ito ay passion. Dahil mahal natin si Lord. Dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Una tayong minahal ni Lord, kaya unti-unti minamahal na rin natin siya. Kaya seryoso tayo. Tama, guys? Napansin ko naman yun sa inyo. Actually, bago pa natin pag-aralan, natutuwa na ako lagi. At lagi kong pinapasalamat sa Diyos. Pag nananalangin ako at naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako. Alam niyo kung bakit? Kasi napansin ko yun, bumabalik kayo. Bumabalik kayo dito kahit, alam niyo, minsan nga kahit nabagyo eh. Naalala ko yun, may mga bagyo na walang pasok. Isang buong linggo walang pasok. Pero pagdating ng Sabado, pagdating ng Linggo, dito kayo eh. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi alam ko may ginagawa si Lord sa life natin. Bakit natin nagagawa yun? Pero lalo na ngayon, magpatuloy tayo. Okay? Yun ang disciple, no? Tagasunod. Ibig sabihin, pakilagay dyan sa ilalim ng number 2. Ibig sabihin ng disciple, pakisulat ito. The meaning of discipleship is commitment to our Lord. Committed na tayo kay Lord eh. Pag sinabing commitment natin yon, yung talagang yun. Desidido tayo, seryoso talaga tayo. Okay? Naintindihan po natin yon. Number 3 na tayo, last na. Ano yung mga steps na nakita natin how to be a part of God's family? Believe the gospel. Number 2, become a disciple. Number 3, become a member of a community of believers. Mahaba yung number 3, sorry ha. Pero pwede nating paiksiin. Paiksiin lang muna natin yung number 3. Become a member of a church. Mahalaga yun. Ito guys, ito yung ginagawa natin. This is a church. Ang pangalan nga pala ng church natin ay GGI. Glorious Grace
International. Local church ito. Okay? Pakisulat dyan ha. Guys, makinig. Lalabas to sa quiz natin. Next week may quiz na tayo. Kaya ito, nagre-record ako ng ating lecture para yung iba, maano nila yon, ma-review nito. Ma-review nila. Guys, pakinggan nyo ako ha. Sa Bible, may dalawang klase ng church. Okay? Lagay nyo, 2 kinds of church. Okay? Number 1, universal church. Okay. Universal church. Tapos ilagay nyo sa tabi ng universal church, Catholic church. Nagtataka kayo, Kuya JD, akala ko hindi kayo Catholic tong church na to. Akala ko born again to. Bakit may Catholic church? Makinig kayo ha. Guys, eto po yan. Pag sinabi po kasing Catholic, yun po ay Latin word. Yung salitang Catholic ay Latin word na ang ibig sabihin ay universal. Kabuuan. Ganito kasi yan guys. Yung isang uri ng church, yun yung lahat ng believers ni Jesus sa buong mundo. Okay, naintindihan nyo po? Kahit yung mga Japanese, kahit yung mga Americans na believers ni Jesus, na na ginawa nila yung unang dalawang step. Ano yung unang dalawang step? Believe in the gospel, become a disciples. Guys, makinig. Lahat ng disciples ni Jesus sa buong mundo, automatic, kasali na tayo sa universal church. Kasi guys, sabi ni Jesus sa Bible, mula daw sa iba't ibang bansa, mula sa iba't ibang wika, bubuo daw siya ng iisang iglesia. Kuya JD, ano ba? Sabi mo kanina, Catholic, tapos ngayon naman iglesia. Guys, yung iglesia, ang ibig sabihin ng iglesia ay church. Yun yung Tagalog word. Ang akala kasi nating Tagalog ng church, simbahan. Wrong. Ang church, ang Tagalog niya talaga, iglesia. Iglesia ni Cristo. So, yung iglesia ni Cristo, ibig sabihin lang nun, Church of Christ. Hindi ibig sabihin, pwede din nating tawaging iglesia to. Tinagalog lang natin. Right now, we are doing church. This is church. Kasi sa Bible, pag sinabing church, Simbahan. hindi po. Pag sinabi sa Bible na church, ang ibig sabihin po, ganito, di ba, tapusin muna natin yung, di ba, may 2 kinds of church. Number 1, universal. Number 2, local church. Number 2, local church. Tapos, guys, sa babanan, sulat nyo to ng bukod lagay nyo church. Tapos, ilagay nyo, church is equals to iglesia. Parang ganito. Dito, sa screen ko, gagawin ko din. Church equals to iglesia. Tapos, ilagay nyo sa ilalim nung iglesia at nung church yung meaning. Guys, ano bang meaning ng church? Sa Bible, ang meaning ng church ay ito, mga tinawag ng Diyos. Ganito ang meaning ng church, mga tinawag ng Diyos upang magtipon. Duktong nyo yun, upang magtipon. Makinig ha, guys, ganito. Sa Bible, pag sinabing church, yun yung mga tao na nagsasama-sama na nagtitiwala kay Lord. Okay? So ngayon, nagsasama-sama ba tayo ngayon? Yes, check yon. Ngayon, nagtitiwala ba tayo kay Lord? Check din yon. Anong tawag sa atin? Church. Tatandaan nyo yan. Guys, makinig. Wala tayong malaking simbahan ngayon. Tama? Bahay lang to ni Nanay Raquel. Tama? Pero ang tingin ng Lord sa ginagawa natin, church. Ang tingin ni Lord sa atin ngayon, church. Kasi ano nga ang church? Yung mga tinawag ni Lord upang magtipon. Ngayon, nagtitipon tayo sa pangalan niya. Okay? Naintindihan po ba natin? Balik tayo dun sa dalawang klase ng church. Yung universal church, yun yung lahat ng mga
believers sa buong mundo. Universal Church, yun yung Catholic Church. Lahat ng believers sa buong mundo o lahat ng disciples sa buong mundo. Lahat ng disciples sa buong mundo. Yun yung Universal Church. Yung pangalawa, yung local church, yun yung maliit na church na kinabibilangan mo. Local church, maliit na grupo na kinabibilangan ng bawat isa. Parang ganito lang yan. Malapit na tayong matapos, guys. Okay. Meron akong tanong sa inyo. Anong tawag sa mga tao na pinanganak sa Pilipinas? Na may dugo ng mga taong nasa Pilipinas. Anong tawag doon? Pilipino. Very good. Okay? Lahat tayo, Pilipino. Tama? Pero, tatanungin ko kayo, lahat ba ng Pilipino taga Batangas? Lahat ba ng Pilipino taga Maynila? Po. Naintindihan natin, ha? Lahat ba ng Pilipino taga Luzon lang? Meron pang mga Pilipino saan? Sa Mindanao. Meron din sa Visayas. Sa Mindoro, sa Leyte. Sa Cebu, mauubos ang oras natin. Madaming lugar. Ito ang point ko. Ganun din. 'Di ba? Lahat tayo Pilipino. Kung pinanganak tayo sa Pilipinas. Tama? Guys, makinig. Lahat tayo part ng Universal Church. Pero hindi lahat ng Universal Church na andito sa GGI. Tama? Parang sa Pilipinas din, lahat tayo Pilipino. Pero may mga Pilipino na taga Kalamba. Ang tawag sa kanila, Kalambenyo. Pero lahat sila, Pilipino. Lahat tayo kasama sa Universal Church. Pero, may kanya-kanya tayong local church. Kayo, guys, ito ang local church na kinabibilangan nyo. Makinig po. Ang kinabibilangan yung local church ay itong GGI. Dito kayo nilalagay ni Lord. Ito yung pamilya na binibigay ni Lord sa inyo. Naintindihan po ba, guys? Okay, tatanungin ko kayo. Lahat ba tayo members ng Universal Church ni Lord? Yes, kasi lahat tayo naniwala kay Jesus, no? Pero lahat ba tayo, lahat ba ng members ng Universal Church, lahat ba ng members ni Jesus sa buong mundo taga dito sa GGI San Cristobal? Hindi po. Tayo lang yung taga dito. Naintindihan niyo po? Ito yung maliit nating pamilya. May malaki tayong pamilya. Yung lahat ng naniniwala kay Jesus sa buong mundo, pamilya natin lahat yun. Kahit yung mga taga-Amerika, kahit dugo-dugo ilong natin pakikipag-usap sa kanila, kapatid natin sila kay Jesus. Pero, pag pinag-usapan, yung maliit na pamilya, ito po yun. Tama? Yung malaking pamilya, Universal Church. Yung maliit na pamilya, local church. Naiintindihan? Maliwanag na po ba? Makinig. Lahat ng naniniwala kay Jesus, dinadala niya sa isang maliit na pamilya, sa isang local church. Bakit ko sinasabi to? May iba po kasi na nagsasabi sa akin, sa 13 years ko nag-share ng gospel, may mga taong nagsasabi, Kuya JD, hindi ba pwedeng naniniwala na lang ako kay Lord? Pero ayoko sa ibang tao. Gusto ko kami lang ni Lord. Sa cellphone na lang ako, makikinig na lang ako ng music, ng Hillsong. Sa cellphone ko na lang ako magbabasa ng Bible sa bahay ko. Naiinis kasi ako sa mukha ng iba eh. Ang pangit. Hindi ko gusto ugali, masungit. Gusto ko mag-solo lang ako. Kami lang ni Lord. May mga ganun akong nakilala. Ang tanong, yun ba yung design ni Lord? Ganun ba yung gusto ni Lord? Hindi po. Ang design ni Lord, pag ikaw, individual, tinanggap mo si Lord, isasama ka niya sa pamilya niya. Kaya nga pamilya ni Lord eh. Saan ka nakakita pamilya, iisa yung tao doon? Hindi pamilya yon. Ano yon? Loner. Emo. Sad boy, sad girl. Guys, hindi po tayo tinawag ni Lord para maging sad boy, sad girl. Tinawag tayo para mapabilang sa isang pamilya. Pamilya tayo dito ng Panginoon eh. Kaya nga ang tawag natin sa isa't isa, kapatid. Kuya, ate, di ba? Ganun ang tawag ko sa inyo. Di ba pag nagchat-chat kayo, ang reply ko sa inyo, kapatid. Bakit kasi? Kapatid ang tingin ko sa inyo sa Panginoon. Hindi man tayo magkadugo sa DNA, pero dahil sa blood ni Jesus,
dahil iisa yung Savior natin, kapatid ko na kayo. May malasakit ako sa inyo. Isa kayo sa dahilan bakit malungkot akong aalis ngayon dito sa San Cristobal. Seryoso yun. Hindi ko kayo binobola or chinacharot. Totoo yun, guys. I love you guys. Talagang seryoso ako sa inyo. Lagi kayong bahagi sa mga panalangin ko. Pero don't worry, no? Hindi, lagi naman tayong babalik-balik dito at magkikita pa rin tayo. Okay? Hindi na nga lang kasing dalas nung dati, nung ngayon. Okay? Pero that's my point. Tinawag tayo ni Lord para maging pamilya. Hindi na kayo iba sa akin. Pag nagkakasakit yung iba sa inyo, bulutong, di ba, kapatid? O yun. Talagang pinagpe-pray ko siya na gumaling kasi mahirap din talaga yon. Pag nalalaman ko may mga problema kayo, sinasama natin sa prayers. Bakit? Kasi kapatid ko kayo sa Panginoon. Wala akong ibang hangarin sa inyo. Hindi ko hangad ang pera nyo, hindi ko kayo hangad na gamitin, hindi ko kayo gagamitin kasi mahal ko kayo sa Panginoon. Naiintindihan nyo po yun, mga kapatid. So, ganun din. Yun yung tatlong paraan para maging part tayo ng pamilya ng Diyos. Number 1, believe the gospel, become a disciple, and number 3, become a member of a church. At guys, ito yon. Sana okay lang sa inyo na member na kayo nitong family na to. No, hindi to kulto. Kaya tayo member, ibig sabihin, part tayo ng family. Part tayo ng family. Okay po, naiintindihan po natin yon. Sa mga susunod, pag-aaralan nating mabuti yung membership na yan para alam nyo kung anong klaseng pamilya itong pinapasok ninyo. Okay? Because we are transparent, no? So, ayun lamang. Next week, meron tayong quiz. Mag-pray muna tayo. Lord, thank you so much sa araw na ito, sa pagtuturo nyo po sa amin. Salamat na gusto nyo pala kami maging kapamilya ninyo. Bahagi ng pamilya dito sa GGI San Cristobal. Lord, pagpalain nyo po ang buhay ng bawat isa. Ingatan nyo po kami. At sa isang buong linggo na pagpasok sa eskwelahan, saan man po kami pumunta, ingatan nyo po ang aming mga buhay. Ingatan nyo po ang aming mga mahal sa buhay, aming mga magulang. At higit sa lahat, kahit hindi po kami magkakasama dito, Lord, nawa, lagi pa rin namin kayong maisip. Lord, nawa, makinig pa rin kami ng mga kanta patungkol sa inyo. Lord, nawa, maging committed kami, maging seryoso kami sa pakikipag-relationship sa inyo. Dahil alam namin, nasa inyo yung tunay na kaligayahan, nasa inyo yung tunay na kapayapaan, nasa inyo yung totoong purpose ng aming buhay. We thank you, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.